Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to Islayan Third Millennium United Methodist Church Children's Moment. O lahat ng mga bata, handa na ba kayong makinig ng ating kwento ngayong umaga? Ang ating kwento ngayon ay may pamagat na ang pagsugo ni Jesus sa 12. Si Jesus ay lumibot na nagtuturo sa mga karatignayon. Tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Pinagbilinan sila ni Jesus, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman, maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Sinabi rin ni Jesus sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Ang ating pong memory verse ngayon ay mula sa Marcos chapter 6 verse 12. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ito po ang mga aral na ating natutunan sa ating kwento. Una, tayo ay tagasunod ni Jesus. Pangalawa, nais ni Jesus na magtiwala tayo sa Kanya araw-araw. Ikatlo, binibigyan tayo ni Jesus ng kapangyarihan na gawin ang Kanyang kalooban. Ikaapat, susundin ko ang mga turo ni Jesus. At ang ikalima, ipapakita ko at ibabahagi sa iba ang aking natutunan tungkol kay Jesus. O sige mga anak, tayo ay manalangin. Kaibigang Jesus, maraming salamat po sa pagtawag mo sa mga alagad. Tulad po ng mga alagad, turuan mo po kami na makasunod sa iyo kahit kami ay bata at maipakilala ka sa aming kapwa-bata kahit po kami ay nasa bahay lang sa pamamagitan ng social media. Sana po mapangiti ka namin araw-araw. Mahal ka po namin, Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito, ako'y iningatan mo. Di may kabliyang kabutihan mo, pagkat dalangin mo, pinakinggan mo. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Bumalik ang kalusugan ko mula sa pandemyang sakit. Ako'y ginamot mo, kapangyarihan na pag-ibig mo. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Di mo ako binayaan sa pandemyang ito. Di
Ikaw ang kalasagan, kalakasan ko, kahangahangaan, kadakilaan mo. Maraming salamat, Panginoong Jesus, dahil sa'yo bumalik ang kalusugan ko. Mula sa pandemyang sakit, ako'y ginamot mo, kapangyarihan na pag-ibig mo. Maraming salamat, Panginoong Jesus, dahil sa'yo bumalik ang kalusugan ko. Mula sa pandemyang sakit, ako'y ginamot mo, kapangyarihan na pag-ibig mo. Maraming salamat, Panginoong Jesus, dahil sa'yo bumalik ang kalusugan ko. Mula sa pandemyang sakit, ako'y ginamot mo, kapangyarihan na pag-ibig mo. Mula sa pandemyang sakit, ako'y ginamot mo, kapangyarihan na pag-ibig mo. Kapangyarihan na pag-ibig mo. Salamat po kay kapatid na Raquel Mariano. Kumusta po kayo sa hapon na ito? Ang ating pong pagbubulayan sa hapong ito ay masumpungan sa Mark chapter 6 verses 1 to 13. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, minsan pa, humihiling kami ng paggabay sa iyo. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng karunungan at inspirasyon. At nawa, O Diyos, ay samahan mo po kami sa pagbubulay-bulay sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa mga nakikinig sa social media ngayon, sa Facebook, sa YouTube, at siyempre pa dito po sa Zoom. Ang keyword po dito sa ating passage ngayon ay mission. Ano ba ibig sabihin nito? Alam natin yung mission o ebanghelismo, no? Tayo magpapahayag ng kaligtasan ng ating Panginoon, ng pag-aari ng Panginoon. Meron pong tatlong bagay na kailangang pag-aralan natin, yung 3 P's in mission. Ano? Pero before that, ay kailangan maghanda din tayo ng tatlong bagay. Una, let us prepare for prejudice. Pagka tayo po ay nagpunta sa ating mga kaibigan, sa ibang mga lugar, kuminsan po hindi masaya pagka sinishare natin yung ebanghelyo kasi maari pong yung ating babahaginan ng salita ng Panginoon, ipiprejudice tayo, itatangi tayo, sasabihin, yung kapatid na yan ay mukhang nasisira ulo. Yan. So let us prepare for prejudice, no? Kung tayo'y makaranas ng ganyan. Yan. Pangalawa, let us prepare for rejection. Kumisan po ay tatanggihan yung ating sasabihin sa kanila.
Sasabihin, oh, alam na namin yan. At marami pang iba. So let us prepare for rejection. Alam po ninyo, si Jack Ma, isang bilyonaryo ngayon sa China. Hindi siya naging bilyonaryo ng ganun-ganun lamang. At alam po niyo, sa kanyang karanasan, naranasan po niya napakaraming rejection. Rejection sa paghahanap ng trabaho at maging sa pag-aaral na lamang. Ay nagkaroon siya ng napakaraming rejection. So, sabi po ng mga nag-research sa kanya, nag-apply siya sa mga kumpanya. 30 trabaho ang kanyang pinuntahan para mag-apply ng trabaho sapagkat mahirap lang naman talaga siya. Yung pong 30 na yon, tinanggihan siya. Imagine that. Kumisan ay ang kailangan ay 31 sila. Siya po yung hindi tinatanggap. Palagi siyang nire-reject. Pero yung kanyang karanasan na ito ay tunay na naging hamon sa kanya. Nagpatuloy siya sa kanyang pangarap sa buhay. Mga minamahal mga kapatid, pagka tayo nagpahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoon, most likely meron pong rejection na mararanasan tayo. Hindi naman lahat tatanggapin yung sinasabi natin. Ako naranasan ko rin yan. Another thing, let us prepare for hardship. Kahirapan. Hindi po madali. Meron pong kahirapan ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Minsan nahihiya ka, minsan ayaw mong magsalita. Mahirap. Lalo na kung tatanggihan ka ng mismong kaibigan mo. So itong 3 bagay na ito, let us prepare. Kung tayo ay prejudice ng mga tao, reject ng mga tao, mahirapan man tayo, let's go, let's move on. Let us preach the gospel. Okay? There are 3 things, 3 P's in missions na gusto kong pagbulayan natin. Una, yung unang P ay plan. Magplano po tayo. Dito po sa verse 7, ang Panginoon ay nagplano. Sabi niya, 2x2 evangelism. That is a plan. And really, Jesus strategized for missions. Hindi basta siya humayo. Talagang nagplano sila. He gave them detailed strategies, relevant or effective in His time. Basahin po natin sa Marcos 6, verses 8 to the following. At ipinagbilin niya sa kanila na huwag silang magsipagbaon ng anuman sa paglalakad, kundi tungkod lamang. Kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit salapi sa kanilang supot. Datapwat gumamit ng mga sandalyas at huwag magsuot ng 2 tunika. At sinabi niya sa kanila, saman kayo magsipasok sa isang bahay, magtira kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis doon. At sa alinmang dakong hindi kayo tatanggapin at hindi kayo pakinggan, pag-alis ninyo doon, ipagpag ninyo ang alikabok, ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan bilang patotoo sa kanila. Hindi ko gustong baybayin yung strategies nila. Sapat nang malaman natin na ang mga disipulo, may kani-kanila silang strategy base sa kanilang karanasan doon. Sa atin naman, dito sa modern time, pag tayo po'y humayo, nagpahayag ng salita ng Panginoon, kailangan din po natin ng detailed strategy. Okay? So, as a church, for example, kinakailangan meron tayong estratehiya. Paano ba natin ibabahagi ang salita ng Panginoon sa ating kapitbahay, sa ating kabarangay, o kaya kapitbarangay, o sa ibang syudad, Kailangan po ay meron tayong estratehiya.
ano man ito, pag-pray natin na tayo po ay tutulungan ng ating Panginoon. Basta ang mahalaga, let us plan. Ang church po natin, maaaring yung church ninyo, kayong po mga nanonood, meron po kayong vision mission. Tingnan po ninyo, kabisado niyo na ba? Na-memorize niyo na ba yung vision mission ninyo? Nakalagay ba ito sa inyong tarpaulin sa loob ng simbahan o sa labas para magpaalala sa atin? O baka yan ano lang, palamuti, parang kanais burador o kaya naman palamuti lang ng ating sambahan. Hindi po ganoon. Yan po ay nagpapaalala. Yung mga kapatid nating nauna na nag-envision, vision mission na yan, ay hinipo ng Panginoon. Sila po ay tunay na kinausap ng Panginoon upang sulatin ang vision mission na ito sapagkat ito ang gusto ng Panginoon sa simbahan na ito. Ganyan din po sa inyong simbahan marahil, kayo pong mga nasa ibang mga simbahan. Meron kayong vision, maaari pong ang vision nyo hindi pang 1 buwan o 1 taon lamang. Maaring ito po ipang 10 taon. No? Okay lang po yan. Kung yan ang hamon, yan ang vision mission na binigay sa inyo ng Panginoon. Sabihin, ang mahalaga, memorize natin ito, o ilagay natin sa isang lugar na kung saan madalas nating makita. At tingnan po natin palagi ito at tingnan natin kung ano ang ating magagawa o maitutulong. Hindi basta poster lang yan. Kailangan may gagawin tayo dyan. Kahit na magpalit-palit po ang liderato ng simbahan, mga opisyales, mga council, patuloy po rin po na ipapatupad natin yung vision mission na yan. Sapagkat yan ay hindi galing lamang doon sa mga naunang council members. Ito'y galing sa ating Panginoon. So, kinakailangan nating ipatupad yan. Tama po ba? Tama ako. Purihin ang Panginoon. So, let us plan. Alam po ninyo, kailangan makisangkot tayo sa pagpaplano. Baka kayo hayaan nyo na yung mga council na yan. Sila po yung nagsulat yan Hindi po ganun. Bawat isa, kahit po bata, ay kinakailangang makilahok sa misyon ng iglesia pagkat miyembro sila ng iglesyang yaon. Yan po ang masasabi ko sa inyo mga minamahal mga kapatid. Let us plan. Detailed plan. And let us pursue it. Because this plan, this vision is coming from the Lord, not from the mind of our council members. Pangalawa ay yung power. Sabihin nating authority. Jesus called the 12 and began to send them out 2 by 2. Ano pong sinasabi sa verse 7? At pinalapit niya sa kanya ang 12. Ito po yung mga disipulo. At nagpasimulang sinugo sila na dala-dalawa. At binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu. So dito, binigyan po ang ating mga disipulo ng power to cast out demons, evils, and also power to heal. Ang bawat isang mananampalataya ay meron pong kapangyarihan. Huwag niyo sabihin, bago lang po ako, wala po akong ganyan. Wala po akong gift na ganyan. Ang bawat isa sa atin, kung inyong pag-aaralan, ipag-pray lamang, iyan po ay isa sa atin at sumasa atin. That power, sapagkat unang-una, ang Panginoon nasa ating puso. Pag wala po dito yan, baka iba magtira. So, kailangan alam po ninyo na ang nakatira sa puso nyo, yung ating Panginoon. Para hindi tiran ng kalaban ng Panginoon. And we have
power because the Lord is with us. No? Nandito sa ating puso, sa ating buhay ang Panginoon. Kaya meron tayong kapangyarihan. Yan ang kanyang pangako at yan ang salita ng Panginoon na kanyang iniwan sa kanyang mga disipulo. Kaya kung kayo po ay sinasabi niyong disipulo kayo, meron kayo nito. Pero isang kwento, nung araw po ako ay chaplain sa Wesleyan University at buo pa nun yung chapel dito sa Wesleyan University. Isang araw ay mga nag-uusap kami ng mga pastor sa opisina, may dumating na 3 estudyanteng babae. At sila po ay demon possessed. Yes, imagine that. No? So kami po ay medyo nataranta sapagkat hindi namin inaasahan na gano'n, lalo na sa isang Christian institution. Especially nandun kami sa chapel. Ano? Pero gano'n pa man ay inikutan namin ng mga pastor ang mga batang ito. Pinag-pray po namin, ikinas out ang demons at talagang pinatanggap namin sa Panginoon. At alam niyo po ba kung sino yung leader namin doon? A very, very powerful woman of God. Si Mrs. Cleto. Siya po yung talagang nanguna sa pagpapalayas ng diablo doon sa mga batang ito. At nagtagumpay ang Panginoon sa pamagitan ni Mrs. Cleto at ng mga pastor na nagkaisa na talaga nang patanggapin sa Panginoon at palayasin ang diablo sa mga batang ito. Nagtagumpay ang Panginoon. Kaya totoo po ito. No? Ang bawat isa atin ay merong kapangyarihan. Gamitin natin kung kinakailangan. Ha? Huwag tayong matakot sapagkat ang Panginoon ang siyang sumasa atin. Amen po ba? Pangatlo ay proclaim, pahayag o magpahayag. People should repent. No? Ipahayag natin na ang ebanghelyo ng Panginoon, kinakailangang suklian natin ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. Yan. Anong sabi dito? At sila'y nangagsialis at nagsipangaral na magsisi ang mga tao. Gusto ng Panginoon sa Kristo na ang mga taong pupuntahan nila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at maglingkod sa ating Panginoon. By the way, ano po ba ang repentance? Sa Griego, ito po yung metanoia. Ang ibig lang sabihin nito ay change of mind. Change of mind, and it has emotional aspect. Pero bibigyan ko kayo ng 3 definition ko ng metanoia. Una, yung repentance, it means change of mind. Basic definition yan. Magbago ng pag-iisip. Ang pag-iisip natin dati, makasakit sa kapwa. Hindi na ngayon, di ba? Change of mind na nga eh. So kinakailangan ang isipan natin ay gagawa ng mabuti. Iiwanan natin yung masama nating ginagawa at tayo po ay tatanggap sa Panginoon bilang Lord and Savior. Pagbabago ng kaisipan. Pangalawa ay yung pong repentance, it means change of heart. Pagbabago ng puso. Hindi ko ibig sabihin ay magpa-opera tayo, no? Physically, na tanggalin yung puso, papalit tayo. Hindi po ganun ibig sabihin. Change of heart, ibig po sabihin nito. Halimbawa, kung dati po ang puso natin nasa luxury, nandoon sa paggawa ng masama, dapat ang puso natin mayroong pusong pagmamahal. Yan ang gusto ng Panginoon, di ba? Magkaroon tayo ng damdamin o puso para sa paglilingkod, para sa misyon ng ating Panginoon. Pagka ginagawa na po natin yan, masasabi natin nagkaroon tayo ng pagbabago sa ating puso. Kaya po ba? Another thing is yung pong repentance ay change of direction.
minsan po yung direksyon natin sa buhay para sa sarili lang natin, o kaya sa pamilya, yun lang. Pero walang direksyon para sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo ay nasa Panginoon, mga minamahal mga kapatid, babaguhin natin ang ating direksyon. Sapagkat meron tayong naranasan na repentance. Baguhin natin ang direksyon ng ating buhay, maglingkod tayo. Magang-maga pa lamang, meron na tayong struggle. No? Ako ba'y pupunta sa simbahan o pupunta ako sa inuman? Di ba? May mga challenges na. Ngunit kung tayo tunay na nagsisi sa ating mga kasalanan, alam natin kung anong pipili natin. Siyempre, yung pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. Ako po'y maraming nakikita na sinasabing sila'y mananampalataya, pero mas binibigyan nila ng opportunity o pagkakataon yung inuman, barkadahan, no? Yung para sa sarili o layaw ng katawan. Ha? Hindi yung direksyon kung saan sila makapaglilingkod sa ating Panginoon. So kung tayo po ay tunay na nasa Panginoon, let us repent of our sins. Tanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Magbago tayo ng direksyon. Magbago tayo ng ating puso. Magbago tayo ng ating kaisipan. Alam po niyo, mayroong isang author sa Amerika na nakausap niya sa eroplano itong isang marine. At sabi niya, most likely, ikaw'y pauwi sa inyong tahanan. Ay, opo. Opo, madam. Yan. Magalang yung marine. Siguro, matagal ka na sa pagmamarin sa iyong duty. Kulang 2 taon po sa ibang bansa. Ayan. Okay. Siguro nung ikaw ay nasa duty, siguro everyday naiisip mo na sana makauwi ka sa pamilya mo. Miss mo na ang iyong pamilya. Pero nakamamangha yung sinabi ng Marine. Sabi niya, hindi po madam. No. Sabi niya, we were taught never to think of what might never be, but to be fully available right where we were. Ang ibig lang niyang sabihin doon, dahil siya ay sundalo, huwag nilang isipin ang anong paman, kundi ang isipin nila ay yung paglilingkod kung saan sila naroroon. Mga minamahal mga kapatid, tayo po ay mananampalataya. Tayo po ay mga disipulo ng Panginoon. Tayo po ay merong vision, mission. Meron pong hamon. Meron tayong role and responsibility sa Panginoon. Sana yun ang isipin natin sa araw na ito. At tayo po ay magpatuloy kung anuman ang iniata sa atin ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, stay safe and healthy. God bless us all.